Kamakailan lang ay naging laman ng balita ang naging laman ng balita ang buong Pilipinas patungkol sa usapin ng politika. Actually, nagsimula ito last year kung saan ang gobyerno ay kino-question patungkol sa paggamit ng mga pondo. At hanggang ngayon ay sinusubaybayan pa rin yan ng maraming Pilipino at yung mga report ay patungkol sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno. Kaya lumilitaw ngayon yung maraming Pilipino ang nagagalit at kino-question ngayon kung paano nga ba ginagamit ng mga tao sa gobyerno yung pondo ng Pilipinas, kung paano ito pinaprioritize, kung saan ito ginagamit ng tama. At sa kabila ng mga revelations na ito ay merong tanong na lumilitaw. Ang tanong ay, how do we measure the sincerity of intentions? Papaano natin sinusuri o sinusukat ang sinseridad ng isang intensyon, especially pagka maliit lang yung pinagkukunan ng pondo. At itong tanong na to ay sumasalamin bilang panawagan sa atin ng pagsusuri patungkol sa isang puso sa likod ng pagbibigay. Sa mga pangangaral natin sa hapon ay magkakaroon tayo ng ilang pangangaral patungkol sa pagbibigay. Titingnan natin yan sa iba't ibang teksto ng Biblia at magsisimula tayo ngayong araw na ito ng panghapong pangangaral patungkol sa giving. Huwag kayong mag-alala at hindi naman ito patungkol sa prosperity gospel, kundi yung mga prinsipyo, pagtuturo ng Biblia patungkol sa likod ng mga kaloob na ibinibigay natin. At unahin natin dito yung Ebanghelyo ni Marcos kung saan ang kanyang audience ay mga Roman citizens. At binibigyang diin niya sa Ebanghelyo ni Marcos ang pagiging servant king ni Christ. At dito sa passage natin na binasa ni Maki kanina sa chapter 12 verse 42 to 44 ay nangyari ito pagkatapos niyang i-denounce yung mga pagpapaimbabaw ng mga eskriba, ng mga religious leaders, at nagturo siya ng isang aral patungkol sa tunay na pagsamba. At huwag nating isipin na ang pagkakaloob o pagbibigay ay hiwalay ito sa pananambahan. Ito ang pagbibigay ay isang klase o uri ng pagsamba sa loob ng iglesia. At binibigyan din ng passage natin na ang isang halimbawa na ginamit ng Panginoon dito ay yung mahirap na balo na kung saan ang kanyang pagkakaloob ay may kaakibat na sakripisyo laban doon sa mga panlabas na pagbibigay ng mga eskriba na nakapaligid sa kanya. Kanina binasa na natin yung passage natin pero gusto kong basahin natin ulit ito simula doon sa verse 41. Magsisimula tayo doon sa 41 hanggang 44. Sige po, tayo po tumayo at basahin natin muli yung ating passage. Mark chapter 12 verse 41 hanggang 44. Verse 41, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny. And he called his disciples to him and said to them, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on. Yan po ang salita ng Diyos. Pwede po tayong makaupo. Yung passage natin ay nasa pagitan ng final week. Naalala nyo, nagkaroon tayo ng serye ng pangangaral sa Book of Mark. At yung passage natin na ngayon ay nandun ito sa huling bahagi ng linggo kung saan malapit ng ipako o crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo. At sa kabanatang ito ay maraming pagtuturong ginagawa ang Panginoong Hesukristo. Pagkatapos niyang i-condemn yung mga eskriba sa kanilang pagiging greed at sa kanilang pagmamalaki doon sa verses 38 to 40, ay naupo ang Panginoong Hesukristo doon sa templo at nagmamasid siya doon sa mga pagbibigay na ginagawa sa templo. At ipinakita doon, hinighlights dito yung pagbibigay ng isang babaeng balo at ipinakita rin dito yung mga nagbibigay ng mayayaman na mas malalaki yung kanilang mga kaloob. At naobserbahan dito ng Panginoon Kristo na yung 2 small coins na ibinigay ng balo ay isang pagkilos na para sa iba ay walang halaga o mababa lang kung titingnan ng marami kumpara doon sa mga large na contribution o offerings ng mga mayayaman sa
panahon nila. Pero makikita natin dito yung commendation ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya doon, she has put more than all those who are contributing to the offering box. Yung ginamit ditong coins sa Greek na salita ay lepta, ay signifies the smallest monetary unit in circulation. Ibig sabihin, ito yung maliit na sweldo lang sa isang araw. Kumbaga yung kinikita niya sa madaling salita sa isang araw ay ibinigay niya ng lahat. Wala nang natira sa kanya, ibinigay niya na. At ipinapakita lang dito na yung ibinigay ng balo ay siya na yung talagang halagang meron na siya at wala na. Kumbaga sagad-sagad na yung ibinigay niya na offering sa templo. Pero makikita natin dito na Jesus measures your offering not by its monetary value but by the heart and faith behind it. Sinusukat ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagbibigay o yung kanyang kaloob hindi doon sa halaga, kundi doon sa puso at pananampalataya sa likod ng kanyang ibinigay. At contrast ito doon sa binibigay ng mga mayayamang individual na mula doon sa kanilang sobra, surplus. Hindi ito galing doon sa talagang sa kanila, kundi meron silang sobra na ibinibigay nila sa templo. Pagpapakita yon ng walang sakripisyong pagbibigay dahil sobra. Nagbibigay sila ng sobra lang nila. At ang commendation dito ng Panginoong Jesucristo ay nagsisilbing pagtutuwid sa mga panlabas na anyo ng klase ng kabanalan, at ito rin ay panawagan sa totoong pagsamba sa likod ng ating mga pagkakaloob sa Diyos. Ang handog ng balo ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay higit na nagmamalasakit sa sinserong layunin ng ating mga puso. Kaya kaysa sa laki ng ating mga kaloob. At sa panahon natin sa ngayon ay madalas tayong natutokso na bigyang prioridad yung mga panlabas kahit na hindi natin inaalam kung ano yung authenticity nito o yung katotohanan sa likod ng mga magagandang nasa panlabas, at humahamon ito sa atin sa sinserong pagsasakripisyo na may tunay na paghahandog sa Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung gusto kong ibigay na mensahe ngayong hapon sa inyo, na sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating pagsamba, hindi sa laki ng ating ibinibigay, kundi sa puso at sakripisyong nasa likod nito. God measures the value of our worship not by the amount we give, but by the heart and sacrifice behind it. Ang mensahe natin ay nagpapakita na ang totoong pagbibigay ay sinusuri sa pamamagitan ng pananampalatayang may pagsasakripisyo, hindi sa laki ng halaga nito. Pero gusto nating sabihin at gusto nating linawin na hindi ito usapin ng pagiging mayaman at ng pagiging dukha. Baka isipin natin na ang kinalulugdan lang ng Diyos ay yung binibigay ng mahirap. Hindi rin ito usapin patungkol sa laki o liit ng ibinibigay. Ang usapin dito ay ang intensyon ng puso sa likod ng ating mga ibinibigay o pagkakaloob. Ito ay humahamon sa atin na magkaroon tayo ng refleksyon sa panahon na tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng mga kalooban ng mga ibinibigay natin na nagpapakita ng pagluwalhati sa Diyos. Kapaloob dito yung sacrificial giving. Nagbibigay tayo ng merong sakripisyo, nagbibigay tayo ng may totoong pagsamba. Kaya ang pagbibigay ay hindi hiwalay sa pananambahan. At may dalawang bagay tayong makikita dito sa passage natin ngayong hapon. Una is God notices every act of giving. At yung pangalawa ay God knows the intent behind giving. Yan yung dalawang bagay na titingnan natin. Napapansin ng Diyos ang bawat pagkakaloob. Ayan yung makikita natin sa passage natin. Sa binasa natin kanina, nakita natin ang Panginoong Hesus ay nagmamasid doon sa lahat na ibinibigay sa templo, sa lahat ng kaloob sa templo, at yun ay kanyang ini-evaluate, sinusuri, hindi sa pamantayan ng mundo, hindi sa pamantayan ng tao, kundi sa pamantayan ng Diyos. Doon niya sinusuri, doon niya sinusukat yung mga kaloob na ibinibigay sa templo. In the first century Judaism, ang pampublikong pagbibigay ay madalas na malalaki yung kanilang mga kaloob. Sabihin, mga large amount yung hinuhulog nila doon sa templo. At ito ay visible contributions in the temple. Yung temple treasury, diyan sa Book of Mark, ay mayroong 13 trumpet na shaped chest for the nations. Mayroong mga 13 trumpet shape doon na nakalagay sa templo. At madalas yung mga mayayaman pag
nagbuhulog sila o naglalagay sila ng kanilang mga kaloob ay kailangan grand display. Ibig sabihin, kumukuha ito ng atensyon ng marami. Mas malaki yung hinuhulog nila at mas banal sila pag mas malaki yung kanilang hinuhulog. Ito ay atraksyon sa mga maraming nakapaligid sa panahon nila. At sa Judaism din, ang pagbibigay o ang pagkakaloob ay isang sentrong pagkilos sa loob ng pananambahan nila. At sa kabila niyan, yung panlipunang istruktura ay madalas na naglalagay sa mga mahihirap, especially yung mga widow, sa kawalang halaga para sa kanila. Hindi sila importante. At madalas na nabibigyan ng pansin dito ay yung mga nagkakaloob lang ng mga mayayaman dahil pag nagkakaloob sila ay may kalansing, may tunog. Sabihin talagang kapansin-pansin na pinaparada nila na malaki, large amount yung kanilang ibinibigay. Pero ipinakita rin dito ng Panginoon na hindi siya nai-impress doon sa laki o sa volume ng mga ibinibigay but by their cost relative to our circumstances. Kung paanong ito ay nakaakma o nakaangkop sa ating sirkumstansya. Ito ba ay merong nakaangkop na sakripisyo pag tayo ay nagbibigay, hindi katulad ng mga mayayaman sa nabasa natin sa passage natin. Alam niyo ba dito yung pagbibigay ay may dalawang saloobin na magkasalungat. Sa passage na binasa natin, yung mayaman na nagbibigay out of their abundance, na naghahanap ng pampublikong pagkilala, at pangalawa ay yung mga mahihirap na balo na nagbibigay ng may sakripisyo na hindi napapansin ng marami. Siguro, natanong ko nung ginagawa ko to, bakit yung mga eskriba ay nangangailangan pang gumawa ng kapag kaperahan nila yung mga balo? Ang mga eskriba ay mga expert, ito ay mga eksperto pagdating sa mosaic law, at kung ikukumpara natin sila sa panahon natin, sila yung mga lawyer. No, sila ay mga lawyer. Kaya hindi sila tumatanggap ng mga komisyon sa kanilang pagtuturo. In fact, sinabi doon sa Tractate Nedarim 32a at 62a, hindi nila pwedeng gamitin yung Torah para pagkapirahan nila o maging kabuhayan nila. Kaya ang ginawa nila, itinuturo nila sa mga tao na para sila ay pagpalain ng Diyos, kailangan silang suportahan financially and practically. At ginagamit nila yon dahil yung mga mayayaman ay nagbibigay sa kanila, pero higit na mas mababa ang loob ng mga widow, ng mga babaeng balo. Kaya mas inaabuso ng mga eskriba yung mga balo na nagbibigay sa kanila. Mas madaling kuhanan ng pera, mas madaling pagkakitaan sila. Kaya ang kasalanan ng mga eskriba dito ay nasa kanilang pananamantala at mababaw na kabanalan na nagpapakita ng pagkukunwari, ng pagpapahalaga sa panlabas na anyo kaysa sa tunay na debosyon at pagsamba sa Diyos. At in contrast naman, makikita natin dito yung offering ng balo ay nagpapakita ng totoong pagtitiwala niya sa Diyos. Ang sinasabi nga ng ibang komentarista na yung ginawa na dito ng balo na mahirap ay extraordinary sapagat ito ay beyond cultural expectation. At nagpapakita ito ng totoong pagtitiwala niya sa loob ng sitwasyon na kung saan maraming injustices sa panahon na ito. Sa Jewish society, ang mga widows are among the most vulnerable sa panahon nila. Sila yung mahihina at umaasa lang sila sa tulong o suporta ng mga tao. Kaya yung 2 small copper coins na binanggit ni Mark dito sa passage natin o yung lepta ay equivalent na ito ng isang araw niyang kabuhayan. Ibig sabihin, ibinigay niya na yung lahat na meron siya. Hindi ito sobra. Hindi ito yung sobra niya. Andun yung sabi sa passage natin dito, all she had to live on. Lahat ng meron siya ay ibinigay niya na. Ngayon siguro maaari nating isipin na ito ba ay panawagan na ibigay natin yung lahat-lahat ng meron tayo. Kung ganyan yung pagkakaintindi natin sa passage, nagkakamali pa rin tayo. Hindi ganyan yung sinasabi ng scripture sa atin. Ang kagustuhan ng balo na ibigay yung kanyang kabuang kabuhayan ay nagpapakita lamang ito ng defied cultural norms, ngunit nagpapahayag ng malalim niyang pananampalataya sa probisyon ng Diyos. At ito ay humahamon sa kasalanan ng pagpapaimbabaw at pagiging mapagmataas na madalas ay iniuugnay sa yaman. Kaya nililinaw natin na hindi ito usapin ng
yaman at ng mahirap. Ito ay intensyon sa likod ng pagbibigay. Hindi sa estado kung mahirap ka o mayaman kaya. Kaya dito pinapahalagahan ng Diyos ang kahit maliit na handog kung ito'y mula sa sincero at taos-pusong sakripisyo. God values even the smallest offerings when given from a sincere and sacrificial heart. At kung meron itong aplikasyon sa atin ay yung pagtuturo ng Panginoong Jesucristo na kinalulugdan niya ang puso ng isang nagbibigay na ang intensyon niya ay maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng maliit na halaga, malaki man o maliit na halagang ibinibigay niya o ipinagkakaloob niya sa Diyos. Her offering is a tangible declaration of faith, worship, and dependence on God's provision. Yung kanyang pagkakaloob ay isang nahahawakang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, pagsamba, at pagtitiwala sa probisyon ng Diyos. Kaya pansin nyo rito na napapansin ng Diyos yung pagkakaloob sa templo. At yung atensyon na yan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng assurance na walang anumang kaloob, walang anumang panalangin, walang anumang paglilingkod ang hindi napapansin ng Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay nakikita niya, napapansin niya, hindi ito walang halaga sa harapan ng Diyos. Even the smallest offerings do not escape God's attention, for He sees the heart behind the gift. Mas tinitingnan ng Diyos yung puso, yung intensyon ng puso pagdating sa mga kaloob natin. Pero hindi ito dapat magtulak sa atin ng pagiging complacent na nagagawa ko naman yung duty ko, nagagawa ko naman yung tungkulin ko, yung aking bahagi sa iglesia. Well, maganda yun, pero ang tinitingnan dito ng Panginoon ay kamusta yung pagbibigay mo, pagkakaloob mo ng merong debosyon. Ito ba ay may kaakibat na pagsamba o dahil ginagawa mo na lang ba ito dahil ito ay tungkulin mo na lang ng walang pagsamba, walang pagpapasalamat sa Diyos na probisyon. Kaya hinahimok nito yung mga mananampalataya na suriin yung ating motivation, yung ating puso sa pagbibigay. Hindi lang basta tayo nagbibigay, but the heart behind it, yung puso natin sa likod ng ating mga ginagawang pagkakaloob. Sa isang lipunang nanguhumaling sa mga panlabas sa itsura, ang mga mananampalataya ay dapat nalinangin ang taos-pusong pagkabukas palad na nagpapakita ng pagtitiwala sa probidensya ng Diyos kahit nasa mahirap na mga kalagayan. At kung merong halimbawa tayong susundan dito, hindi lang yung balo. Remember sa Book of Acts chapter 4, ang mga unang Kristiyano ay meron silang mga sacrificial giving na ginagawa. At isa itong ehemplo na pwede nating tularan. This communal lifestyle demonstrated their unity and devotion. Hindi lang sila basta sasakripisyo sa pagbibigay, ginagawa nila yon ng may pagmamahal sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kasi pwede itong dayain kagaya ng mga mayayaman na nabasa natin sa passage natin. Pwede nilang lakihan yung binibigay nila pero walang nakapaloob na sakripisyo at pananampalataya doon sa kanilang ginagawang pagbibigay. Sinabi ni Charles Spurgeon, the value of a gift is not on its amount but in its sacrifice. Ang halaga ng isang kaloob ay nandoon sa sakripisyo, hindi doon sa amount nito, sa halaga nito. Kaya kung meron itong hamon sa atin ay ialay mo sa Diyos ang hindi lang madali, kundi ang maglalarawan ng pananampalataya at pagsuko. Offer to God not what is easy but what reflects faith and surrender. Ito yung dapat nating gawin. Dumating na ba tayo sa punto na yung ating pagbibigay ay masakit na para sa atin? Dumating na ba tayo sa punto na ito na lang yung natitira pero kailangan kong bitawan? May kaakibat bang sakripisyo yung madalas nating pagbibigay? O ginagagawa na lang natin to dahil meron tayong sobra? Yung widow, dun sa 1 Kings chapter 17, sa Sarifat, ay wala na silang pagkain. Last meal na meron sila. At dumating pa si Elijah, Prophet Elijah. At nagpapagawa pa siya ng tinapay.
Walang-wala na yung widow dito. Widow din to sa 1 King chapter 17. Pero sumunod siya. Sinunod niya hindi yung propeta, kundi yung salita ng Diyos na pinasasabi sa kanya. At dito, naranasan niya ang providensya ng Diyos abundantly. Sumunod siya, hindi sa salita ng tao, sumunod siya sa salita ng Diyos. Kaya dito ay may pagtutugma. Itugma mo yung pagbibigay sa panawagan ng Diyos na magtiwala ng buo sa Kanya. Madalas ang nagiging hamon sa atin dito ay yung ating pagtitiwala at pagka-intensyon sa likod ng ating mga binibigay. Pwede natin gamitin panghatol yung ating mga kaloob sa iba. Pwede nating silipin na mas malaki yung ibinibigay ko kumpara sa kanya. O hindi naman kaya sa likod ng pagbibigay mo ay ano yung motibo mo pag ikaw ay nagbibigay sa Diyos? Ano yung nakapaloob na saloobin mo pag ikaw ay nagbibigay ng kaloob sa Diyos? Kaya meron ditong pagtutugma na dapat gawin tayo mga mananampalataya. Ito ay panawagan ng Diyos upang magkaroon tayo ng buong pagtitiwala ng buo sa Kanya bilang Diyos ng providensya, bilang Diyos na tumutugon sa mga pangangailangan ng Kanyang mga tao. Kaya kung meron tayong refleksyon na dapat gawin ay doon sa biyayang ibinigay ng Diyos sa atin, kung saan yung biyaya na yan ang nagtutulak sa atin na magbigay ng masagana, hindi to earn favor, but to glorify Him sa ating pagbibigay. Yan yung unang makikita natin dito na hindi nakakatakas sa mata ng Diyos yung mga ibinibigay ng Kanyang mga tao. Hindi ito usapin lang na magbibigay ako. Alam niya yung halaga. Nakikita niya yun Huwag natin sabihin na hindi mahalaga hindi importante yung amount. Alam nga ni Kristo kung ilan yung inilagay Ibig sabihin, hindi lumalampas sa paningin niya yun, pero bukod doon, mas hindi lumalampas sa mata ni Jesus yung intensyon, yung puso sa likod ng pagbibigay. Ito yung pangalawang bagay na titingnan natin. God knows the intent behind giving. Alam ng Diyos yung layunin sa likod ng ating mga pagkakaloob o sa likod ng ating mga pagbibigay. At pinapahalagahan ng Diyos yung puso sa likod ng pagbibigay higit doon sa mga panlabas na anyo ng kasaganaan. Maaari kang maging makasagana sa panlabas, pero pwede kang maging madamot pagdating sa panloob na pagkakaloob sa Diyos. Sa ancient Jewish society, ang mga pagbibigay ay madalas ito ay often public na kompetisyon. Nagkakaroon sila ng kompetisyon kung sino yung mas malaking amount na ibibigay. At nakikita yan ng maraming tao. Kung sino yung naglalagay na maingay, yung grande. At sa kanilang tradisyon ay madalas na na-emphasize yung pagbibigay na yan ay tanda ng kanilang kabanalan. Pag maingay yung tunog na ibinigay mo, mas banal ka. Pag mas engrande yung pagbibigay mo, mas malapit ka sa Diyos. Kaya ng kanilang pamantayan, maraming individual na mayayaman ang nagbibigay to gain recognition or favor. Isang practice na kung saan ay tinutuwid ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo. Kaya pag napansin natin yung mga encounter ni Christ sa mga Pharisee at Eskriba, lahat yun pagtutuwid, lahat yun ay rebuke. Tinutuwid na yung mga maling practices sa ginagawa ng mga religious leaders sa panahon na ito at nagtuturo siya ng isang aral na dapat tularan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Ang mga widow sa ancient Israel ay mga taong mahihina, madalas na nakadepende lang sa iba para sa kanilang survival. Ngunit yung kanyang sakripisyong ginawa ay nagpapakita na hindi lamang material sacrifice, but profound spiritual dependence. Malalim na spiritual na pagtitiwala sa Diyos. Sabi dun sa passage natin, the widow gave all she had to live on. Dun sa verse 44. Yung kanyang sakripisyong ginawa, yung kanyang pagbibigay ay hindi pagtatangka na i-impress yung maraming nakapaligid sa kanya o humanga yung mga taong nakapaligid sa kanya, kundi kapahayagan ito ng kanyang totoong pagtitiwala sa Diyos ng providensya.
Hindi niya ginawa yun. Actually, quiet nga yung pagbibigay niya kasi 2 lang yung coins. Hindi niya ginawa yun para i-impress yung marami. Ginawa niya yun upang ipakita yung kanyang buong pagtitiwala sa probidensya ng Diyos. Her faith contrasts the selfish motives of others. At nagpapaalala ito sa atin na nakikita ng Diyos yung puso natin, yung intensyon natin sa ginagawa nating pagkakaloob sa kanyang iglesia. Kaya true worship is measured by the heart's intention, not the external act. Ang tunay na pagsamba ay sinusukat sa layunin ng puso, hindi lang sa panlabas na mga gawa. Maraming gumagawa niyan. Pwedeng dayain yung mga panlabas na gawa, pero hindi natin pwedeng dayain yung intensyon sa likod ng ating mga ginagawa. Kaya dito ay sinusuri ng Diyos ang ating mga kaloob, hindi dun sa amount, but by the sincerity and sacrifice of the heart. True giving is an act of worship. Hindi lang basta ito pagdi-display ng yaman o pagpapakita ng pagiging generous mo. At dito ang application sa atin ito ay magkaroon tayo ng assessment sa ating motibo, sa ating pagserbisyo, sa ating pagiging mapagbigay. How do we often na pag nagbigay tayo ay nakakaramdam tayo ng kabigatan, nakakaramdam tayo na parang bibitawan ko ba to o hindi? Ito na lang yung sa akin, ito na lang yung natitira, ito na lang yung meron ako, ibibigay ko pa ba to? Diyan nasusukat yung ating pagtitiwala sa Diyos. True worship requires us to trust God even when it's uncomfortable. Madalas nasa sitwasyon tayo na hindi tayo komportable dahil madalas ay meron tayong mga pangangailangan na doon madalas din sinusukat yung ating pagtitiwala sa Diyos sa ganyang mga pagkakataon. Sinabi ni Matthew Henry, the widow cast in her heart as well as her 2 mites, and therein lay the value. Inihandog ng balo yung kanyang puso, pati yung kanyang 2 pilak, at doon nakasalalay ang halaga ng kanyang ibinigay. Kaya hinahamon tayo nito na suriin natin yung ating layunin sa pagbibigay at itugma ito sa panawagan ng Diyos para sa tunay na pagsamba. Examine your motives for giving and align them with God's call for wholehearted worship. Kung kilala nyo si Francis Ridley Havergal, isa siyang 19th century hymn writer, isang poet. At alam mo ba yung istorya doon sa kantang Take My Life and Let It Be? Inawit natin siya kanina. Kaya tinanong ko si Gwen, ano yung hymn natin sa PM Worship. At isa ito sa mga kanta na kung titingnan natin ay wala namang nakapaloob na pilak na sakripisyo na ibinigay ni Francis Ridley. Pero alam niyo ba kung ano yung nasa likod ng hymn na ito? Merong 10 tao sa tahanan nila na yung iba hindi pa Kristiyano at merong Kristiyano na pero hindi sila masaya sa pagiging Kristiyano nila. At ang panalangin niya, Lord, give me all in this house. At tinugon ng Diyos yung panalangin na yan. That evening, nung gabing yun, na tinugon ng Diyos yung panalangin na yun, sinulat niya yung kantang Take My Life and Let It Be. Ito ay pagpapahayag ng kanyang puso na i-dedicate yung kanyang buhay, kakayahan, yung kanyang kamay, yung kanyang paa, yung kanyang pagsiservisyo, yung kanyang possessions. Actually, bata pa lang namatay si Francis Ridley. Sa 40-something lang siya. Pero yung kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano ay pwedeng tularan ng maraming mananampalataya na ibinigay niya yung lahat na meron siya para sa paglilingkod sa Diyos. The lyrics flowed from her deep conviction that a surrendered life is a life of purpose and fulfillment in God's hands. Ito yung klase ng pagbibigay na maging sa sarili niya, parang wala nang, kung isipin mo, wala nang itinira. Pero hindi yung kalugihan para sa kanya.
Ang pagbibigay nga ng lahat sa Diyos nang meron siya ay isang pagkapanalo na sa tingin ng mundo ay itinuturing na pagkatalo. Pero sa mata ng Diyos na nakakapansin, sa mata ng Diyos na alam yung intensyon, sa lahat ng ibinibigay nating kaloob, panalangin, pagsamba, paglilingkod, lahat yan ay mahalaga kung tama ang intensyon sa loob ng mga paglilingkod na ito. Ang panawagan dito ay pagsusuko ng ating mga puso sa Diyos, pagtitiwala sa Kanya above all earthly security na iniaalok ng sanlibutan sa atin. The ultimate act of giving was Christ's sacrifice on the cross. Kaya ito ay panawagan din sa mga hindi pa Kristiyano, sa mga hindi pa mananampalataya. Tinatawag ka ng Diyos, kung hindi ka pa mananampalataya, hindi para ibigay yung mga handog mo o yung mga kaloob mo. Tinatawag ka ngayon ng Diyos para ibigay mo kay Kristo yung buhay mo. Hindi niya kailangan yung mga malalaki mong kaloob. Hindi niya kailangan yung mga panlabas na klase ng kabanalang ipinapakita mo. Ang kailangan niya yung pagsisisi mo sa kasalanan at paglapit sa Panginoong Hesukristo. Siya ang dakilang nagkaloob. Binigyan niya yung kanyang buhay sa krus. Ipinakita niya ang puso ng Diyos para sa isang makasalanan. Kaya ipinapakita rito na ang pagtawag ng Diyos ay ang pagsisisi, ang paglalagay mo ng pananampalataya sa totoong nagbigay para sa ating mga kasalanan. Sa pagtatapos natin yung istorya na ito ng widow ay nagpapaalala sa atin na yung pagbibigay, uulitin natin, is not the size of the gift but the heart behind it. At kung magkakaroon tayo ng refleksyon dito ay let us be inspired to give our all for the glory of God. Maging refleksyon natin yung hymn kanina, take my silver and my gold, not a mite will I withhold. Gawin natin yung buhay natin ay refleksyon ng pagsusuko sa Diyos at lahat ng meron tayo ay i-concentrate natin para gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Dalawang katotohanan na makikita natin sa passage natin na hindi natin maitatanggi. Nasa anumang ginagawa natin paglilingkod, pagkakaloob, panalangin, pagsamba, anumang ginagawa natin bilang isang iglesia, lahat ng yan ay nakikita ni Jesus at lahat ng yan ay nakikita niya ang intensyon sa likod ng mga ginagawa natin. Dito ay ang sakripisyo, nakapaloob dito ang pagtitiwala sa probisyon ng Diyos, nakapaloob dito ang tamang intensyon at motibo natin sa paglilingkod na merong kaakibat na sakripisyo. Ang pagbibigay ng balo rito ay may sakripisyo. Madaling basahin yung passage sa parang ganun lang, pero pag dinig natin yung sinasabi ng passage natin at nabasa natin na ibinigay niya na yung lahat ng meron siya, ito yung klaseng pagbibigay na punong-puno ng sakripisyo. Masakit na pagbibigay pero punong-puno ng kagalakan at pagsamba sa alam niyang Diyos na tumutugon sa kanyang mga pangangailangan. At nawa ay maging ganun din yung ating refleksyon sa mensahe na ito ng Ebanghelyo ni Marcos, hindi para gawing panukat yung pagbibigay natin sa iba na mas malaki yung aking ibinibigay, mas kalulugdan ako ng Diyos, mas malapit ako sa Diyos kasi mas malaki yung naiaambag ko. Huwag nating gawing panukat yung ating mga iniaambag. Gawin nating hamon ito na mas lalo pang pagbutihin natin yung ating pagiging generous ng mga mananampalataya. Again, uulitin natin, hindi ito usapin sa estado kung mayaman ka o mahirap ka, kung malaki o maliit ang ibinibigay mo. Ito ay usapin ng intensyon ng puso na merong halong sakripisyo sa paglilingkod at pagbibigay sa Diyos, sa kanyang iglesia. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa passage namin ngayon sa Book of Mark. Salamat sa mga prinsipyo at katotohanan na pwede namin pagbulayan. Salamat sapagkat napapansin mo yung hindi napapansin ng marami pagdating sa aming ginagawang pagkakaloob.
Nawa po ay masaya kaming makapagkaloob, makapagbigay ng hindi napipilitan, ng hindi hinahamak ang iba, kundi mas lalo pa kaming magbigay ng may kagalakan. Magbigay kami, O Diyos, ng mayroong sakripisyo. Magbigay kami ng hindi tira-tira lang o yung sobra lang sa amin, kundi magbigay kami na ang intensyon namin ay maluwalhati ka, maging sa aming maliit o malaki mang kaloob sa iyong iglesia. Maging hamon ito sa amin na pahalagahan namin ang klase ng pananambahan sapagat hindi hiwalay sa pagsamba ang pagbibigay. Dalangin ko, O Diyos, sa turuan mo kami bilang isang iglesia na mahamon sa mga teksto ng Biblia pagdating sa prinsipyo at katuruan patungkol sa pagbibigay. Maging hagdan ito na mas lalo pa naming pahalagahan ang aming mga tinatangkilik, palaguin ang aming mga tinatangkilik upang mas maging masaya kami at mas maging maluwag sa amin at mas maging malaya kaming makapagbigay ng hindi napipilitan at mabigat sa aming mga sarili. Salamat po, O Diyos, purihin ka sa hapon na to sa pangalan ni Jesus.